tayo maglalakbay. Aatin tayo ng riders meeting. Bayanihan yan. O di sa susunod mga taga San Joaquin na. Kaya nga taga bayan yan, kadayakan lang ang speaker. Sa bayanihan, worship lang naman. O di isi Benji. Opening song lang. Opening song lang naman ay tapos. Solohin mo na. Ilang naman Basta sabihin mo lang ang simula, di tayong lahat. Sige, may isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Sisimula na po tayo sa ating gawain dahil ito po yung napagkasunduan po natin na naisip ni kaibigang Alaw. Siyang nag-suggest nito. Pero siya pang wala. Huwag mo nang sabihin wala binibidyo tayo. Baka bibisi lang. So ngayon, magsisimula na po tayo sa ating gawain. Ninilig ko nga po na tayong lahat ay tumayo. At masama po tayong sumamba. Magpuri sa Panginoon. Ang importante, bukas ang puso natin para sambahin ang Panginoon. So, binibigay ko nga po sa ating gitarista na paglahat tayo sa pagsambang awi. At binibigay ko kay Brother Punuan ang pambungad na panalangin. Buti-buti. Thank you, Lord. Buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos Na sa amin ay nagmamahal. pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos Na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Nalangin tayo. Panginoon, kami nagpupuri at salamat sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. Panginoon,
Hindi kami nagkatipon-tipon, nangangahalan mo din, Panginoon. Buwan mo yan, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ang dalang mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, Panginoon. Patuloy, Panginoon. Paunahan kami, Panginoon, ang iyong banal na Panginoon. Dalang ko, Ama, Panginoon, namin. Dapat, kay Panginoon. Patuloy, Panginoon. Ikaw, Panginoon, Diyos. Kaya, sa iyo, Panginoon, Panginoon. Lord, may kami, Panginoon. Tulungan sa iyo, Panginoon. Lord, na marami ang Tuhan mo kami, Panginoon. Dalang ko, Panginoon. Ang grupo ito, Panginoon. Dalang ko, Panginoon. Ang iyong Panginoon. Ayan. Isa, Panginoon. Lord, Panginoon. Ikaw, Panginoon. Ang aming sabi. Panginoon. Hallelujah. Lord, patuloy, Panginoon. Napananampalataya ng bawat sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga pastor. Sama, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Taas at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Malakpak po tayo para sa Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Ngayon ay nadako po tayo sa kung saan makikinig tayo ng mensahe ng Panginoon. Para po yun, mayroon akong narinig sa isang pastor na dapat daw sa mga Kristiyano ay magiging gasolina daw po sa kanilang buhay ay ang salita ng Panginoon. Kasi daw po, kapag ang motor, pag walang gasolina, hindi daw po yan aandar. Yun. So dapat din daw po sa mga Kristiyano, lagi po daw po tayong puno at lagi po tayong may gasolina sa magitan ng salita ng Panginoon. So, alam ko po na mas higit pa na tayo po ipagpapalay ng Panginoon sa magitan ng kanyang lingkod na magbabahagi po ng mensahe ng Panginoon. So binibigay ko na po sa kanya si Pastor Ricardo Romero. Tayo sa kung saan makikinig tayo ng mensahe ng Panginoon. Alam po yun, mayroon akong narinig sa isang pastor na dapat daw sa mga Kristiyano ay magiging gasolina daw po sa kanilang buhay ang salita ng Panginoon. Kasi daw po, kapag ang motor, pag walang gasolina, hindi daw po yan aandar, hindi daw aalis. So dapat din daw po sa mga Kristiyano, lagi po daw po tayong puno at lagi po tayong may gasolina sa magitan ng salita ng Panginoon. So, alam ko po na mas higit pa na tayo po pagpapalay ng Panginoon sa magitan ng kanyang lingkod na magbabahagi po ng mensahe ng Panginoon. So binibigay ko na po sa kanya si Pastor Ricardo Romero. Amen. Okay, so mapagpalang hapon sa ating lahat. Salamat sa Diyos dahil napasama tayo dito sa ating grupo, the Philippine Ironman Riders Community, na kung saan ay mostly yung charity operation po tayo. Kaya magbibigay lang po ako ng ilang encouragement sa bawat isa sa atin patungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. Doon sa Hebreo chapter 10 verse 24, may nakalagay doon na sabi niya, let us be concerned for one another. Tapos sabi niya, to help one another and to show love and to do good. So sabi po niya doon. So meron tayong tatlong P na makikita ron. Una, yung sabi niya doon, yung pagtutulungan. So let us be concerned, sabi po niya doon. Kaya napakainam na tayo ay mayroong grupo na sinasamahan dahil sabi nga ng Biblia, kawawa yung nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya pag siya ay nadapa. So yun po, malinaw po yun. Kaya maganda na mayroong umaayuda sa atin. Kaya yun, lalo na sa atin na mga riders ay nasanay tayo sa operation. Ano po? So yun yung una, yung pagtutulungan. Tapos sabi niya yung pagmamahalan. At yung pangatlo yung paggawa ng mabuti. Doon sa Ilocano, maganda yung translation niya. Sabi niya, panunutin nyo, no kasano, iti panagtitinlulong. Sabi niya doon, panagayat, in panagaramid, iti naimbag. So mayroon tayong tatlong bahagi ng ating buhay, tatlong H na nasa atin
na components ng ating katawan na ito'y pwede nating igalaw para tayo ay makatulong. Kasi mahirap talaga na hindi tayo nakakatulong. Kasi nung araw talaga, culture ng mga Pilipino, yung bayanihan system, di po ba? Uso yung pagbubuhat ng bahay. Halos lahat talagang bumubuhat yon. Pero ngayon, sabi naman nila, nakalambing din na lang yung iba. Kaya ilan lang bumubuhat, kaya marami yung nahihirapan. Pero sana ay maging kagaanan tayo. Unang expo mayroon sa atin, meron tayong head. Tandaanan po yan, may ulo tayo. So anong purpose ng ulo ng head? Diba sabi niya ay to think people. So dapat iniisip din natin yung ating kapwa-tao. Di po ba, no? Kaya to think, sabi niya, yung may isip nga tayo eh. Bagamat yung ulo natin may 5 senses. Di ba? May paningin, may ilong, may panlasa, may pandinig, may pandama, no? Yun, may 5 senses. Kaya napakaganda na yung dapat din iniisip din natin. Kaya pag may mga namumroblema na lumalapit sa atin, at sasabihin niya yung problema niya sa atin, dapat mag-isip din tayo na kung ako kaya din yung nasa sitwasyon niya. Di ba, no? Para makapagporso tayo na tayo ay makatulong sa ating kapwa. Kaya yung head po natin, gamitin din natin na tayo nag-iisip para sa gawain ng Panginoon. Ngayon, maalaala ko yung isang mananampalataya. Lagi siya nagsisimba doon sa simbahan nila. Nilulumot na yung simbahan nila, hindi na maipagawa. Pero ang dami namang mga tao. Daming nagsisimba doon. Kaya yung mata niya, laging nakikita yung pangangailangan ng simbahan nila. Wala naman siyang ma-donate. Wala din naman siya dahil wala din naman siyang hanap buhay. Kaya dumating yung time na nag-decide siya. Kasi nasa syudad yung simbahan nila eh. Kaya itong tao na ito, nagpunta sa isang doktor. Sabi niya, Dok, ipagbibili ko po yung 2 mata ko. Sabi niya. Kasi ito lagi yung nakakita ng pangailangan ng simbahan namin. Bakit tayo? Sabi ng doktor, nagulat yung doktor. Sabi ng doktor, saan ka ba nagsisimba? Sabi niya gano'n. Doon po sa syudad na doon din ako nagsisimba eh. Sabi ng doktor na gano'n. Magkapatid. Kasi malaki nga simbahan sa syudad eh. Hindi kayo basta nagkakakilala. Kaya ayun, namangha yung doktor doon sa gagawin nung kapatiran na yun dahil ibibinta niya yung 2 mata para masolusyonan na nga yung nilulumot na simbahan nila eh. Kaya yun ang nangyari, sabi nung doktor. Di bale at magkakapatid naman tayo, ako na ang gagawa ng paraan. Sabi niya gano'n. Yun, napatapos po yung simbahan nila. So yun yung way na yung sa kapatiran na yun, yun naisip niyang pamamaraan. Pero talagang desidido siya na ipagbili yung kanyang mata para lang, kasi milyones yun pag nakita mo yung 2. Kaya lang habang buhay ka nang hindi makakita. Pero yung kinalugdan ng Diyos yung puso niya, yung hangarin niya na makatulong, at yung ginamit ng Diyos yung doktor para maipatapos yung simbahan. Kasi nga yung mga doktor sa kaabalahan nila, hindi naman nila basta naiisip din yun yung naging daan, yung kapatiran na yun para maipatapos yung kanilang simbahan. Kaya tayo, dapat gamitin natin yung head natin. Yan, maisip din natin, na maisip natin yung kapwa-tao natin. Kasi sa Bible, teaching ng Bible, nandun yung pakikipagkapwa at nandun din yung pakikipagkapatiran. Diba? Na nagbigay nga ng halimbawa ang Diyos eh. Nung may nakahandusay, binugbog ng mga tulisan. Di po ba? Nung dumaan yung saserdote, di ba? Tinignan lang niya. Nung dumaan yung Levita, tinignan lang din niya. Wala siyang ginawang hakbang para siya ay makatulong. Di po ba? Pero nung dumaan yung mabuting Samaritano, ano pong ginawa niya nung nakita niya? Nahabag siya. Tapos nilapitan niya, gumawa siya ng hakbang, nagkaroon ng first aid hanggang siya ay nakatulong talaga. Kaya kung titignan natin, yung saserdote at Levita, ito ay mga taong tagapaglingkod sa templo. Pero bakit wala man lang silang ginawa kahit gatiting doon sa taong nakahandusay? Hindi man lang nila itinayo o ibinangon. Wala silang ginawa. Kaya yun, hinahanapan sila ng Panginoon. Kaya tayo, mahalaga na mayroon tayong gagawin. Okay, yun yung number 1, mayroon tayong head para mag-isip. At pangalawa na, H, yung heart. May puso tayo. Anong purpose nito? To love people. Di po ba? Para mahalin natin yung tao. O, tingnan niya, pansinin nyo, kaya sabi ng Biblia,
pag-isipan nyo, panunutin nyo ko nga. Panunutin nyo, sabi niya, pag-isipan nyo mabuti. O, mag-uumpisa sa isip, sa puso. Kaya hanggang. At pang last, yung mayroon na tayong yung yung hands. Meron tayong kamay. Anong purpose ng kamay? 'Di ba? To help people. 'Di ba pag tumutulong tayo ay yung kamay natin ang ginagamit natin? Di po ba no? Ibinubukas natin. Kaya tignan niyo may pangako yung Proverbs 11 verse 25. Ang taong matulungin, sabi niya, luluwag ang pamumuhay. At ang marunong tumulong, tiyak tutulungan. Di po ba no? So napakalinaw nun. Kaya maganda yung buhay natin na talagang pag tayo nakakatulong, nagiging pagpapala tayo sa isa't isa. Kasi po doon sa 1 Corinthians chapter 9, merong benepisyo eh. Hindi tayo mahirapang mag-evangelize ng tao eh. May 3 doon na nakita ko na mangyayari sa mga taong tinutulungan natin. Kaya sabi nung isang preacher na pakinggan ko, kapag ang isang lugar ay maraming naghihirap, kakaunti ron yung mga matulungin. Mag-survey kayo, sabi, pag ang isang barangay o isang komunidad ay mas marami yung mahirap, baka kakaunti yung mga matulungin doon. Sabi niya. Kung mag-survey lang niya siguro, aywan ko lang, subukan din natin mag-survey para malaman din natin. So, yun. So, yung kasing sa 1 Corinthians chapter 9, pag tayo ay nakakatugon doon sa pangailangan ng mga tao, una, yun yung nagiging dahilan para yung mga tao ay magiging mapagpasalamat. Nagpapasalamat sila sa Diyos. O, di po ba, no? Nagpapasalamat. At pangalawa, shortcut na natin, nagpupuri sila sa Diyos. Pag binasa niya, nagpupuri. At ang maganda pa ron, pag mananampalataya matulungan natin, ang sabi niya doon, idadalangin kanila. Di ba, no? Idadalangin. Kumbaga, ikaw na nakakatulong, ipag-pray ka niya. O, tignan niyo po yung blessing ay patuloy na dadaloy sa ating buhay. So, naway tulungan tayo ng Panginoon sa ating encouragement. Pray na po tayo. Panginoon, sa oras na ito, salamat po dahil binibigyan nyo kami ng scriptural motivation na dapat naming ipamuhay. At yun nga po yung purpose nyo, Panginoon. Maging pagpapala kami. Kaya patawarin nyo kami kung minsan may mga nalilimitahan yung aming mga aksyon, yung aming mga galaw. Na sana kahit yung maliit na bahagi namin na dapat namin i-contribute, minsan nabibigo kami. Pero pag nagagawa namin, meron kaming contribution, cooperation, ay lalong mapapabuti ang aming pagsasama-sama. Kaya yung pagsasama-sama po namin, ito ay magkakaroon po ng bunga at mabibigyan ng karangalan ng iyong pangalan at may mga taong magiging kapaki-pakinabang. Kaya basbasan yung lubos ang grupong ito at hayaan nyo na ang mga salita nyo yung magbunga at lagi naming maisip. Pag sa ganun lalo maipadama namin ang aming pagmamahal, pagmamalasakit sa aming kapwa at lalo na sa mga kapatiran. Bindisyonan niyo po kaming lahat at ang basbas niyo ang dumaloy sa aming buhay at maluwalhati ng lubos ang inyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming dalangin. At tayo sabi ng Amen. Amen. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Po namin o Diyos, amin pong pinagkakatiwala sa iyo sapagat alam po namin Panginoon na nasa tao ang pagpaplano Panginoon at nasa iyo ang pagpapalawat Panginoon. Salamat po sa hapong ito, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming katawan, ang aming kaluluwa at ang aming espiritu. Salamat po, ito po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Amen.